bago ako kumain. Ako muna nagkakaroon. Nasa merkato ako, ang daming tao. Ayan, ayan. Ayan, dali, daming tao, daming tao. Daming tao, daming tao, daming tao. Daming tao. Daming tao. Praise God, magandang gabi po. Habang po kayo ay busy, ako po'y kakain mamaya ha. Kaya po walang magtataboy sa akin. Pag tinaboy nyo ako, si Jesus Christ ang tinataboy nyo. Ano po? So makinig po kayo, wala akong buslo, hindi po ako nangingi ng pera. Mag-share lang po ako ng good news. At mamaya ako'y nagugutom, kakain din ako. Ano, gusto ko rin kumain. So makinig lang po kayo, sabi po sa John 14:6, si Jesus ang daan, si Jesus ang buhay, si Jesus ang katotohanan. Wala pong makakapunta sa langit, maliban po natanggapin natin ang Panginoong Jesucristo. Praise the Lord, hindi umulan, edi maganda ang magtinda. Kaya praise the Lord, maganda magtinda kasi hindi umulan, di ba? Pag umuulan, ang hirap magtinda. So, kaya purihin natin ang Diyos. Tama? So, habang tayo kumakain, sabi sa Biblia, Mateo 4:4, ang tao ay hindi nabubuhay lamang sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. So, kahit pala tayo kumakain na 3 times a day, morning, lunchtime, dinner, may merienda pa, mayroon pong mahalaga pala na dapat nagawin natin, yung magbasa ng Biblia. So kayo po ba ay nagbabasa ng Biblia? Busog na busog po yung kaluluwa natin. Yung kaluluwa po kaya natin, busog din ng salita ng Diyos. Kasi sabi doon, kailangan natin si Jesus Christ. Kasi kung wala si Jesus sa ating puso, wala. Alam niyo po ba ang balita ngayon? Doon sa Israel, sa Iran, parang may balita po kanina hindi naman binabalita sa TV. Parang yung Iran, padadaanin yung mga sasakyan na magdadala ng mga gasolina sa bawat sulok ng mundo, pero kailangan ni Trump na magbayad ng bitcoins, hindi US dollar. So ano pong ibig sabihin nun? Papasok na po tayo sa digital currency. Kaya pala dati yung bitcoins yung pala ang gagamitin. Grabe sila Inunti-unti, we are living in the New World Order. Hello, may alam po ba kayo sa New World Order?